Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po, gusto kong pag-usapan ito nga pong longest water spanning bridge dito sa may Mindanao. Bali, kahapon nga mga kababayan, pangunguna po ng ating mahal na Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr., yung inauguration po, no, or yung pagbubukas nitong Pangil Bay Bridge. So bago natin pag-usapan yan mga kababayan, i-recall po muna natin paano nga ba nagsimula itong proyektong ito at sino ba yung mga naging parte ng proyektong ito para maisakatuparan. So a brief history lang po ng project na ito. Pre-feasibility and implementation studies for the Pangil Bay Bridge project were conducted by multiple consultants between 1998 and 2008. So, two decades na rin, mga ganun na rin, no, mga kababayan. A final feasibility study was performed by Sambo Engineering. The study was funded by the International Contractors Association of Korea under the Ministry of Land Infrastructure and Transport. Ayan, so thank you sa Korea, no, syempre. The President of the Philippines declared the bridge development as a crucial infrastructure project for the Mindanao region in 2006. Ayan, the project evaluation report was presented to the Investment Coordination Committee Technical Board, which endorsed the project to the ICC Cabinet Committee for approval in October 2014 naman. Ayan. Bali, the Pangil Bay Bridge complies with the design standards of the American Association of State Highway and Transportation Officials Load and Resistance Factor Design. Bali, financing, regarding naman po sa FAG-Finance, the Export-Import Bank of Korea Economic Development Cooperation Fund and the Philippines government signed a $100.13 million loan agreement for the development of Pangil Bay Bridge in April 2016. Ayan, the government of the Philippines will fund the remaining project development costs. So, nag-start nga po itong Pangil Bay Bridge. Bali, nilagdaan po yung project loan agreement noong June 10, 2016, which is the time of former President Noynoy Pinoy, no? Yung former president na si Pinoy. Yun po, panahon niya po yan. And then, nakikita niyo po dyan, pagkakasunod-sunod. Bali, nung panahon ni Digong, parang mga somewhere 2018 po, nag-start yung groundbreaking nitong bridge na to. And nung July 2022, ito po yung natapos na doon sa Pangil Bay Bridge. So, due to pandemic, grabing delay yung nangyari sa proyektong ito, no? So, natenga siya natenga hanggang sa matapos yung termino ni Duterte at ito po yung natapos nung panahon niya. So, ito po yung update niyan. Ayan, so fast forward po tayo sa present. So, kahapon nga mga kababayan, pinangunahan ni President Bongbong Marcos po yung inauguration nitong Pangil Bay Bridge dito sa may Mindanao na magkokonekta po, no, dito sa may municipality ng Tubod, Lanao del Norte, and Tangob City, Misamis Occidental dito sa may Northern Mindanao. Ayan, bali spanning of 3.17 kilometers. The two-lane Pangil Bay Bridge is a milestone as it marks the realization of 2 decades of project proposals by Congress, national government agencies, and other partners and stakeholders. Yun yung binanggit ko kanina. From 1998 to 2008, yung ano po nito, no? Yung pagpaplano, and then ngayon nga 2024 naisakatuparan na po, naipatayo na po, natapos na po at mapapakinabangan na ng ating mga kababayan. And ito pong proyektong ito ay magre-reduce ng travel time
galing pong Osamis, Tangod City in Misamis Occidental papuntang Tubod, Lanao del Norte. Kung noon ang travel time parang nasa 2.5 hours, magle-lessen po yun down to 7 minutes. So napakabilis mga kababayan, and napakalaking tulong po nito para po sa economic growth ng ating bansa. Syempre, lalo na sa mga kababayan natin na nasa may Mindanao, kasi po yung pag-transport ng mga produkto, ng mga produkto ng ating mga farmers, yung mga businesses, and future business po na possible no na maitayo dahil nga po mas pinaiksi na yung travel time dahil nga sa tulong syempre nitong bridge na ito no. So hindi lang yan mga kababayan, makikater nito yung over 10,000 travelers everyday mga kababayan So biruin mo yung mobility, yung oras ng transportation. Kung noon inaabot ka ng oras 2 hours, 3 hours minsan, ngayon minuto na lang. Napakalapit, napakabilis na ng transportation. And ang kinaganda po nito, it will greatly improve the transport system as it links the coastal areas and facilities the 24/7 mobility of people, goods and services, stimulating economic and tourism activities in Northern Mindanao. So, mapapabilis talaga mga kababayan, no? At saka maganda rin to para sa yung mga tourist na magpupunta sa ating bansa na hindi na nila kailangan gumugol na napakahabang oras para lang puntahan itong lugar na ito dahil nga mas mabilis na yung pag-travel nila, no? Yan. Costing approximately 8 billion, the project is funded through a loan agreement between the government of the Philippines and the Korean Export-Import Bank. Korea Exim Bank po. Construction of the Pangil Bay Bridge began on February 2022 and was completed this month. It is one of the 198 priority infrastructure flagship project under the administration Build Better More program. May magsasabi na naman dyan na bakit kay PBBM kinikredit, bakit ganto ganyan. Mga kababayan, tandaan nyo po itong proyektong ito para po sa ating mga kababayan Pilipino, para sa ating bansa. So kung sino man yung nagsimula, like nag-start siya yung sa loan agreement na pinirmahan Pinoy administration. And then, somewhere in 2020, nag-start yung construction to 2022 nung matapos ang terminal ni Duterte. Nakatulad ng pinakita ko kanina, yun po yung itsura nung natapos yung terminal ni Duterte. So, dahil nga sa pandemic, hindi siya, kumbaga, naging mabagal yung progress ng pag-construct po ng bridge na ito. And thankful dahil si PBBM tinuloy niya. Sabi nga ni PBBM, hindi katulad ng ng iba pang politician na kilala natin na pag may galit doon sa specific politician na yon or specific na tao na yon, kung ano man yung proyekto hindi niya natapos, hindi itutuloy. May mga ganun kasi. Like yung nangyari dun kay dating Presidente Marcos Sr., diba? May mga proyekto siyang hindi itunuloy dahil may galit yung sumunod na Pangulo sa kanya. Which is, akala niya nakaganti siya. Ang masaklap dun hindi naman po siya yung pinaka-apektado, kundi yung ating mga mamamayan na makikinabang sana dun sa proyektong yun. And ngayon nga, back to present tayo, syempre si PBBM, hindi siya yung selfish na tao na porket hindi okay yung leader na nagsimula nito, hindi niya na ipagpapatuloy. Sabi nga niya, once ang proyekto maganda, alam niya makakatulong sa mga kababayan natin, mapapakinabangan ng ating bansa, ipagpapatuloy niya po ito.
So nakakatuwa lang no na makita si PBBM at si FL Lisa. Kasi mga kababayan, naalala niyo yun sa San Juanico Bridge na ang nagsimula naman or ang nag-inaugurate naman ay si dating Presidente Marcos Sr. at si dating First Lady Imelda Marcos. Ayan, kung makikita niyo mga kababayan, nakakatuwa lang balikan. Ngayon naman, isa rin kasi sa longest bridge yung San Juanico Bridge, no? So ngayon naman, ito namang Pangil Bay Bridge na inaugurate ni President Ferdinand Marcos Jr. at ni First Lady Lisa Marcos. So yun mga kababayan, good news to, no? And sobrang laking tulong po nito sa ekonomiya ng ating bansa. And syempre sa ating mga farmers, sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao, napakalaking tulong po nito. So yun lang mga kababayan, good news po yan, and sana po i-share nyo yung mga videos natin para mas marami pa pong mga kababayan natin ang makaalam ng ginagawa ng ating administrasyon. So yun lamang po, and maraming salamat po sa inyo lahat.